Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Simula Lunes hanggang sa araw na ito, tema tungkol sa pag-asa, ang binibigyan diin ng ating mga pagbasa. Talagang ang kulit at kinukulit tayo ng ating mga pagbasa tungkol sa tema ng pag-asa. Balikan natin, noong Lunes, tinuruan tayo ng mga pagbasa kung ano ang pag-asa. At ito ang pagpasa sa Diyos ng mga bagay na hindi natin kaya. Ulitin ko po, ang pag-asa ay ang pagpasa sa Diyos ng mga bagay na hindi natin kaya. Nung Martes, tinuruan tayong umasa sa awa ng Diyos, na ang pangunawa ng Diyos ay laging may awa. Ang pangunawa ng Diyos, laging may awa. So, nung Martes, tinuruan tayo na umasa sa awa ng Diyos. Miyerkules, kahapon, ipinakita sa atin ng ating mga pagbasa ang kabutihan ng Diyos. Kaya tinuturuan tayong umasa sa kabutihan ng Diyos. Samantala, ngayong araw na ito, Huwebes, isa na namang uri ng pag-asa ang tinuturo sa atin ng ating Ebanghelyo. At ito ay ang pag-asa sa plano ng Diyos. Sabihin nyo nga po, plano ng Diyos. Narinig natin na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit." Sino ba yung mga tumatawag ng Panginoon? Diba tayo? Yung walang tigil na magdasal, walang tigil na humiling. Alam mo, madalas nga, hindi naman Panginoon ang tawag natin eh. Alam niyo kung ano? Hello? Tanungin niyo po ako. Ano?
Hindi naman Panginoon ang tawag mo sa dasal. Ano? Panginoon. Panginoon. Diba? Wala tayong tigil humingi. Sa ating dasal, hindi ka naman tumawag talaga sa Diyos. Humingi ka lang sa Diyos. Penge noon. Penge noon. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kalooban ng aking Ama. Ang plano ng Diyos at ang kalooban ng Ama ay iisa. Kaya naman, kung gusto nating malaman ang plano ng Diyos, walang ibang paraan kundi ang pagsunod sa kalooban ng Ama. At walang ibang kalooban ang Ama, kundi ang tao ay maging mabuti. Walang ibang kalooban ang ating Ama, kundi ang tao ay maging mabuti. Hindi malayo yan sa isang magulang. Walang magulang na naghangad na maging masama ang kanilang anak. Kung merong magulang na nagdadala sa anak na maging masama, hindi yan magulang. Dahil ang magulang, kahit kailan, walang hinangad na hindi mabuti para sa kanyang anak. Ganyan. Kung gusto mong malaman ang plano ng Diyos, alamin mo ang kanyang kalooban. At anong kanyang kalooban? Maging mabuti ang tao. Sa kahit na anong propesyon, kahit anong panahon at sitwasyon, tayo ay tinatawag na maging mabuti. Dahil ito ang simula ng pagtupad sa plano ng Diyos. O tignan ninyo, sina Eva at Adan, nung nagsimulang maging ganid o greed, nasira ang plano ng Diyos. Nasira nila ang plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Mabuhay ka lang sa paraiso. Kainin mo lahat. Wag lang ang prutas mula sa puno ng karunungan. Pero, anong nangyari? Sinuway ang plano ng Diyos. Sinong sinunod? Ang sariling gusto. Yan. Yan ang numero unong kalaban ng plano ng Diyos. Ang plano ng tao. Father, ibig sabihin ba nun, hindi na ako magpaplano? Hindi po. Hindi. Magplano ka. Pero sa iyong plano, ipagdasal mo. Dahil anumang planong pinagdasal, sa huli, binabasbasan. Anumang plano ang ipinagdasal, sa huli, binabasbasan. Plano mo mag-asawa? Huwag ka muna mag-asawa. Pagdasal mo. Dahil kapag pinagdasal mo, sa huli, yan ay magiging biyaya. Plano mong lumipat o mag-resign ng trabaho? Huwag muna. Pagdasal mo muna. Para malaman mo kung yan ba ay plano ng Diyos. Plano mo na magdesisyon sa buhay? Pagdasal mo muna. Kaya kadalasan nasisira kasi ang tao sige ng sige. Kahit hindi sigurado sa plano, sige, papasukin, susuungin. Bago mo pasukin, ipagdasal mo muna para malaman mo kung yan ba ay plano ng Diyos. At para malaman kung yan ay plano ng Diyos, dapat yan ay gagawin kang mabuti. Kapag ang isang bagay hindi ka gagawing mabuti, hindi yan plano ng Diyos. Oh, mabuti ba mag-abroad? Hello. Mabuti mag-abroad. Pero anong gagawin mo sa abroad? Magtatrabaho o magloloko? Diyan, makikita kung ang plano ng Diyos ba ay pag-abroad. Ganon. Kaya titignan mo no? Lahat ng iyong gagawin, kapag ito ay mabuti, yan ay plano ng Diyos. Mga kapatid,
Ang pag-asa sa plano ng Diyos ay resulta ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi mo alam ang iyong gagawin, kung hindi mo alam ang iyong tatahakin, kung nalilito ka sa anumang desisyon, tingnan mo, ito ba ay magdadala sa iyo sa mabuti? Kung dadalin ka sa mabuti, yan ay plano ng Diyos. Dahil anumang nasa loob ng Diyos, siyang inihahayag niyang plano. At ang kalooban ng Diyos ay ang tao gawing mabuti. Amen? Amen.